Kumusta mga kasaliksik? May secret weapon ang Ukraine. Kaya naman sa gitna ng pagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, naging mahalagang kasangkapan ang 2S-22 Bodana, ang tinuturing na marami bilang secret weapon ng Ukraine. Ito ay isang makabagong self-propelled howitzer na idinisenyo at ibinuo ng Ukraine mismo. Ang Bodana ay may kakayahang hindi lamang na makapaghatid ng makapangyarihang artillery fire sa battlefield, kundi pati na rin ng simbolikong kahalagahan na nagpapakita ng teknolohikal at militar na kaserenidad ng Ukraine. Ito ang unang Ukrainian artillery system na sumusunod sa NATO standard na 155mm caliber. Isang hakbang na nagpapatibay sa relasyon ng Ukraine sa mga kaalyado nito sa kanluran. Noong 2016, sinimula ng pag-develop ng Bodana bilang tugon sa lumalalang tensyon sa rehiyon at pangangailangan ng Ukraine para sa mga makabagong armas na kayang makipagsabayan sa mga arsenal ng Russia. Ipinakita ito sa publiko noong 2018 at ang prototype nito ay lumahok sa ilang pagsubok bago tuluyang inilagay sa operasyon. Ginawa itong mobile artillery na may kakayahang umabot ng hanggang 42 kilometro sa karaniwang mga bala at halos 50 kilometro gamit ang rocket-assisted projectiles na siyang nagbibigay dito ng malaking edge sa mga pangmatagalang labanan. Ang Bodana ay may mataas na rate of fire na 5 bala kada minuto at sinusuportahan ng mga precision-guided munitions tulad ng M982 Excalibur na kayang mag-target ng eksakto sa mga kalaban. Ang pangunahing deployment ng Bodana sa digmaan ay noong 2022 nang gamitin ito sa operasyon sa Snake Island, isang lugar na matindi ang estratehikong kahalagahan para sa pagkontrol sa Black Sea. Sa pamamagitan ng koordinadong paggamit ng artillery, kabilang ang Bodana, nagawang paatrasin ng mga puwersang Ukrainian ng mga sundalong Russian na nagbigay sa Ukraine ng panibagong tagumpay sa rehiyon. Sa kabila ng pagiging prototype pa lamang noon ng Bodana, nagpakita nito ng malakas na performance at naging susi sa mga matagumpay na operasyon. Ang pagkilala sa potensyal ng Bodana ay nagdala sa Ukraine upang palawakin ang produksyon nito. Sa simula, mabagal ang takbo ng produksyon ng Bodana dahil sa limitadong mapagkukunan at pagiging prototype nito. Subalit sa paglipas ng panahon at sa ilalim ng pangangailangan ng digmaan, sinikap ng Ukraine na gawing mas mabilis at mas maraming magagawa na mga unit nito. Kaya naman noong Abril 2023, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nakapaglulunsad na sila ng 10 unit nito kada buwan. At kalaunan ay umabot sa halos 20 unit bawat buwan pagsapit nga ng Nobyembre ngayong taon. Ang Denmark, isang matibay na kaalyado ng Ukraine, ay nagbigay rin ng pondo para sa produksyon ng 18 unit ng Bodana na naihatid sa Ukraine sa loob lamang ng 2 buwan. Ang mabilis na produksyon ay tanda ng mabilisang pag-asenso ng mga Ukrainian sa larangan ng military-industrial development. Bukod sa firepower, dinisenyo rin ng Bodana para mas mabilis at mas madali itong magamit. Ito ay mounted sa isang 8x8 chassis na nagbibigay dito ng flexibility upang madaling mailipat mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Kahit pa nasa malubak at mapanganib na mga daan, ang 155mm caliber ng Bodana ay nagpapahintulot sa Ukraine na gamitin ang mga standard na bala mula sa NATO na isang malaking benepisyo sa logistic ng mga operasyon ng kanilang militar. Hindi na nila kailangang umasa sa mga munition mula sa Russia o mga post-Soviet state na naging isang suliranin noon dahil sa pagkakawalay sa mga bansang ito. Ang Bodana ay hindi lamang isang sandata ng digmaan kundi isang simbolo ng pagtutol at determinasyon ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang soberanya sa kabila ng pagsalakay ng isang mas malaking bansa. Habang patuloy ang suporta ng mga kaalyado ng kanluran, ang Ukraine ay nagiging mas makapangyarihan sa larangan ng teknolohikal na militar at ito ay ipinakita nila sa paggamit ng Bodana bilang isang epektibong armas laban sa mga puwersang Russian. Ang bawat tagumpay ng Bodana sa laban ng larangan ay nagbibigay inspirasyon sa buong mundo na nagpapakita na ang teknolohiya at determinasyon ay maaaring maging sandata laban sa pag-aabuso at pananakop.
Habang tumatagal ang digmaan, inaasahang patuloy ang produksyon at pagdevelop ng mas makabagong bersyon ng Budana, lalo na tumataas ang pangangailangan para sa mga high-precision artillery. Ang gobyerno ng Ukraine at ang kanilang mga kaalyado ay nakatuon sa pagpapalakas ng kapasidad ng kanilang militar upang hindi lamang depensa ng kanilang teritoryo, kundi upang matyak ang kaligtasan at kalayaan ng kanilang mamamayan sa hinaharap. Ang Budana ay simbolo ng kakayahan ng Ukraine na lumikha ng mga sariling kagamitan na hindi lamang bumabalot sa kanilang kasaysayan, kundi pati na rin sa kanilang pag-asa at pangarap para sa hinaharap na kalayaan. Ang pagkatakot ni Putin ay likas sa hindi inaasahang lakas ng mga makabagong kagamitan ng Ukraine, gaya na nga lamang ng 2S-22 Budana Howitzer na pinag-uusapan natin at itinuturing bilang secret weapon ng Ukraine na kayang magbigay ng natatanging bentahe sa labanan. Ang Budana ay isang self-propelled howitzer na may kakayang magpaputok hanggang 42 kilometro gamit ang high explosive incendiary projectiles at mas malayo pa kung gagamitin ang rocket-assisted ammunition. Ang howitzer na ito ay sumusunod sa pamantayan ng NATO na nagbibigay sa Ukraine ng mas mataas na kalamangan laban sa mga tradisyonal na artillery ng Russia. Sa harap ng ganitong klaseng teknolohiyang militar, alam ni Putin na ang kanyang hukbo ay madaling mapapatumba ng mas sopistikadong kagamitan. Ayon nga sa mga ulat, maraming sa mga sundalo ng Russia ang nagiging biktima ng mga modernong artillery strikes ng Ukraine. Sa kabuuan, mahigit 19,000 artillery systems ng Russia ang nawasak mula noong 2022. Ang ganitong klaseng pagkalugi ay nagsisilbing malinaw na dahilan ng takot ni Putin sa mga makabagong sandata ng Ukraine. Upang labanan nga ang tuloy-tuloy na banta ng mga armas tulad ng Budana, napilitan ng mga Persa ni Putin na maghanap ng mga bagong estratehiya. Ayon sa mga analyst, patuloy na nagbabago ang taktika ng mga Russian sa pamamagitan ng pag-refine ng kanilang artillery system upang ma-minimize ang mga pinsala mula sa counter-battery fire ng Ukraine. Gayunpaman, kahit na may ganitong pagbabago sa taktika, hindi pa rin ito lubusang naiiwasan ng mga malalaking pagkalugi na nararanasan nila sa bawat atake ng makabagong artillery ng Ukraine. Ang patuloy na produksyon ng mga Budana units na ngayon ay umaabot sa 20 units kada buwan ay lalong nagpapataas ng takot ni Putin. Pero sa tulong ng Danish model ng pagbibigay pondo, mabilis na nadaragdagan ang supply ng mga howitzer ng Ukraine. Bawat bagong unit ay tumitibay sa layunin ng Ukraine ay pagtanggol ang kanilang bansa at ang kabuoang bilang ng mga ito ay mas lalong nagbibigay takot sa mga plano ni Putin para sa Ukraine. Dahil sa makabagong teknolohiya ng Ukraine, hindi may kakailang nararamdaman ni Putin ang pangamba at panghihina ng kanyang puwersa sa bawat araw ng labanan habang patuloy ang Ukraine sa paggawa ng mga makapangyarihang armas tulad ng Budana Howitzer. Lumalalim ng takot ng pamahalaang militar ng Russia sa mga kakayahan ng Ukraine na tapatan at talunin ng kanilang mga puwersa. Ang takot ni Putin ay hindi lamang ukol sa kakayahan ng mga sandatang ito, kundi sa implikasyon ng matagumpay na paglaban ng Ukraine sa kanyang pamumuno at sa kinabukasan ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, lalo nang nagiging mahirap para kay Pangulong Vladimir Putin na manatili sa isang malakas na posisyon sa harap ng makabagong armas at estratehiya ng Ukraine. Ang mga bagong kagamitan tulad ng 2S-22 Budana Howitzer at ang suporta mula sa NATO ay nagbigay sa Ukraine ng malaking kalamangan. Habang patuloy ang pag-usad ng mga tropa ng Ukraine, nakita ni Putin ang pangangailangan na humingi ng tulong mula sa mga kaalyadong bansa upang maiwasan ang lalong pagkapinsala ng kanyang puwersa at impluwensya. Ang mga hakbang ni Putin upang makuha ang suporta ng kanyang mga kaalyado ay nagpapakita ng lalong pag-asa ng Russia sa mga bansang may kakayahang magbigay ng militar, teknolohiya at ibang anyo ng suporta. Kaya naman narito kung paano nakiusap si Putin sa kanyang mga kaalyado at kung paano tinugunan ng mga bansang ito ang kanyang panawagan. Una ay isang malaking hakbang sa pakikipag-alyansa ni Putin ay ang paghingi ng tulong mula sa North Korea. Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un,
Nagpadala ang North Korea ng mga sundalo na tinatayang umaabot sa 10,000 upang tumulong sa Russia sa mga operasyon nito laban sa Ukraine. Ang presensya ng mga sundalong ito ay nagpapakita ng matinding desperasyon ni Putin sa pagpapatibay ng kanyang puwersa. Ayon sa mga ulat, ang mga sundalo ng North Korea ay sinasanay sa rehiyon ng Kursk sa Russia bago sila i-deploy sa mga aktibong combat zones. Ang pagdating ng mga ito ay tinuturing na malaking tulong sa pagtaguyod ng manpower ng Russia, lalo na't marami sa kanilang mga tropa ang nasawi sa tuloy-tuloy na bakbakan. Ang Russia at China ay may matagal ng ugnayan, ngunit sa kasalukuyang panahon lalong nagiging matatag ang kanilang alyansa. Kahit hindi lantaran ang detalyadong suporta ng China, may mga ulat na nagpapakita na ang Beijing ay nagbibigay ng mga teknolohikal na kagamitan, materyales at posibleng mga produktong pangmilitar na tumutulong sa pagpapalakas ng hukbo ni Putin. Ang suporta ng China hindi lamang nagmumula sa teknolohikal na aspeto, kundi pati na rin sa ekonomiya, sa pamamagitan ng pagbili ng langis at iba pang produkto ng Russia na nagbibigay kita sa Russia ay tumutulong upang makapagpatuloy ito sa pagpondo sa digmaan. Sa kabila ng hindi opisyal na deklarasyon ng suporta, marami namang mga eksperto ang naniniwala na mahalagang papel ang ginagampanan ng China sa pagpapatatag ng posisyon ng Russia sa harap ng tuloy-tuloy na pananalakay ng Ukraine. Samantala, ang Iran ay kilala sa kanilang teknolohiya sa paggawa ng mga drone at nagbigay din ng malaking tulong sa Russia sa larangang ito. Ang mga Iranian-made drones ay ginagamit ngayon ng mga sundalong Russian sa larangan ng labanan, partikular sa mga opensibang may kinalaman sa surveillance at pag-target. Ang Shahed drones halimbawa ay ginagamit sa mga operasyon upang makatulong sa intelligence gathering at pagpapababa ng mga pag-atake ng Ukraine. Pinapakita nito na kahit ang Iran na may sariling mga tensyon sa ibang bansa ay nakikipag-ugnayan kay Putin upang bigyan ng logistical at teknolohikal na suporta ang Russia. Ang paggamit ng drones na gawa sa Iran ay nagpapakita rin ng kakayahan ng mga ito na tumugon sa mga kahinaang militar ng Russia na ngayon ay mas napapakinabangan sa labanan. Ang Belarus na matagal nang malapit na kaalyado ng Russia sa ilalim ni Pangulong Alexander Lukashenko ay naglalaro din ng malaking papel sa pagbibigay ng tulong kay Putin sa digmaan laban sa Ukraine. Sa gitna ng kaguluhan, pinapayagan ng Belarus na gamitin ng Russia ang kanilang teritoryo bilang lugar ng pagsasanay, imbakan ng mga kagamitan at minsan bilang staging ground ng mga tropa at armas. Ang suporta ng Belarus ay tinuturing na isa sa mga pinakamatibay at hayag na tulong na natatanggap ng Russia sa Europa. Habang mas komplikado ang operasyon sa Ukraine, mas lalong nagiging mahalaga para sa Russia na mayroong kaparehas na kaalyado na makakatulong sa kanila mula sa layuning pang-teknikal hanggang sa logistical na suporta. Sa kabila ng direktang tulong militar, mahalaga rin ang diplomatikong ugnayan ni Putin sa mga bansa ng BRICS, lalo na sa China at India, upang makakuha ng pang-ekonomiyang suporta. Ang China at India na malaki at mayayamang ekonomiya ay naging kasangga ni Putin sa pagbili ng langis at iba pang produkto ng Russia sa kabila ng mga sanksyon mula sa kanluran. Ang kanilang patuloy na pagtangkilik sa langis ng Russia ay nagbibigay ng matatag na kita kay Putin na nakakatulong sa pagpopondo ng mga operasyong militar ng kanyang bansa laban sa Ukraine.